Dumako tayo dito muna kay Jimmy Bondoc. May sinasabi, nangangampanya. Si Attorney Jimmy Bondoc, mga kababayan. Pakinggan ho natin ang kanyang pangangampanya. Yan, pawis na si Torny. Mga kababayan, pawis na si Attorney Jimmy Bondoc hanggang ngayon ho, mga boss, chief, amo, sir, yung kanyang pangalan ay nandoon pa din po, pang 20. Nandoon pa din ho, no? Hindi pa rin ho nakakapasok sa magic 15 na lang. 15 na, dinabaan ko na, dinamihan ko na, 12 lang dapat eh. Kasi naman, yung kanilang mga plataporma de gobyerno, halos puro Duterte na lang ho. Ano isipin ng sambayan ng Pilipino niyan? Ito yata mga tumatakbo na ito, ang gagawin lang ata sa Senado nito, ipagtanggol yung boss nila, si dating Pangulong Duterte. Ramdam ng mamamayang Pilipino, hindi yata para sa atin tong mga to. 'Di ba? Hindi yata tayo hindi yata tayo ang focus nitong mga ito, kundi mga Duterte lang. Pakinggan niyo po si Jimmy Bondoc. Duterte lamang. Duterte. Duterte agad. Sige. Duterte. Duterte lamang ang nangangako na hindi namin kayo nanakawan. Lahat naman ng kandidato, ganyan. Di ba? Lahat naman ng kandidato, yan ang sinasabi. Para ka naman bago ng bago. Wala na bang ibang sasabihin sa Pilipino? Puro nakaw-nakaw na lang. Kaya lang, nakalink kayo kay Inday Sara Duterte na hanggang ngayon hindi nagpapaliwanag sa confidential funds, na hanggang ngayon ay may kakaharapin na impeachment dahil doon sa mga bribery. Di umano. Di ba? Yung mga nakakatanggap ng sobre na may laman daw 25 hanggang 50,000. Si Pebbles Talakera, sabi niya? May natanggap din siya, 15,000 nakasobre. Di ba? Ano kayo dikit kayo dun link kayo dun Isipin ang mamamayang Pilipino, naku, ganun din tong mga to. Kaya itong mga to tumatakbo sa pagkasenador para pigilan yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Kaming mamamayang Pilipino, gusto namin marinig kung ano at kung saan napunta yung pondo ng bayan. Etong sila Jimmy Bondoc, pipigilan lang yung impeachment na yon. Hindi natin malalaman kung saan nanggaling. Kung saan napunta yung ating mga ibinayad, no? Sa tax. Magagalit yung mamamayang Pilipino. Tuloy. Kapag nanalo ang Duterte, matututo ang ibang future candidates Okay. na hindi pala nadadaan sa pera ang botanteng Pilipino. Sino ba dumaan sa pera? Sino ba nagbibigay? Kasi kung meron man, inireklamo niya yan, disqualified yan. Di ba, mga kababayan? Disqualified ho yan. Kapag ka naalaman po ng COMELEC na nagbabayad po sila ng boto. Hanggang ngayon po, wala naman na-disqualify Nasaan yung patunay ni Jimmy Bondoc na ganun po yung mga kalaban nila? O baka style Maharlika lang din po to, no? Sabihin mo, ngaw-ngawin mo, salita mo, pag ginanapan ka ebidensya, palipasin mo na lang yan. Wala naman din maipapakita ebidensya. Baka gano'n naman yung style mo din. Hindi pala nadadaan sa ayuda na wala na palang botante. Ayuda na naman. Paulit-ulit lang doon. Diyos ko naman, wala naman kayo napatunayan. Meron mga nagsasabi, mga DDS, bag-bag daw. Itim na bag daw po ang pinaglalagyan ng 150 million per congressman daw po. Kaya pumirma doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Nasaan na po yun? Wala. Di po ba? Wala silang maipakita doon.
Ang meron pala sa Pilipinas ay botanten. Wow! Pang gano'n, butandeng. Ano ba yung narinig ko? Butandeng. Si Rocky yata yung tinutukoy mo eh. No? Ang meron lang sa Pilipinas, butandeng. Tama ba ako? O ayan sa comment section, oh, sabi nila, oo, yun pagkakarinig namin, butandeng. Si Roque nandoon sa daig, huwag mo na idamay dyan. O, atras natin. Ano ang meron sa Pilipinas? Sa Pilipinas ay botanten. Oo, butanten pala. Ano ibig sabihin nun? Nung butanten na yun. Mga botante na hindi lamang bumoboto sa Duterte, kundi mga botante na naghahanap ng mga kandidato na sumusunod sa 10 utos ng Panginoon. Oh, may ganun pala. Isa sa utos ng Panginoon, bawal pumatay. Ano? Isa yun. Ilan ang namatay daw ho, di umano, doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte? 20,000 to 30,000, no? At yung mga pumapatay, nagkaroon ng lakas ng loob para gawin yon dahil nga, nakaganon si dating Pangulong Duterte, ako ang bahala sa inyo. Di ba? O, tapos with matching reward system pa. Na sana nung pulis, iahatid doon sa presinto, yung suspect, ay hindi, bye! 500,000 lang tayo dyan, bye! Kapag pinasok natin yan sa presinto. Dalawa tayo, tag 250 lang. Pag yan, binigyan mo ng barel at pinutukan ko yan, sasabihin natin ng laban, naku, may tag 1,000,000 tayo kasi 2 milyones base po kay Bongo yung makukuhang reward kapag ka sinabing ng laban. Bawal magnakaw. Di ba? Sa 10 Commandments din yun. Oh. Bawal makiabid. Bawal makiapid. Oh. Ay, hindi. Si dating Pangulong Duterte, humahalik-halik lang naman yun doon sa mga OFW eh. No? Pero sa akin, paano kaya yung nararamdaman nung asawa nung babae na yung hinalikan niya? No? Kasi ako ho, kahit na, kunyari, sumusuporta ako kay dating Pangulong Duterte, tas yung misis ko, nakita ko, hinalikan sa entablado, gano'n. Diyos ko, huwag ka umuwi dito. Huwag ka umuwi dito. Lumayas ka na. No? Kahit parehas pa tayo sumusuporta diyan kay dating Pangulong Duterte, sobrang mali na yun. Diba, Jimmy? Lalo na Ah, sa pinaka mahalagang utos ukol sa public service, ang huwag magnanakaw. uy, Inday Sara, paliwanag mo na kasi no? Para hindi na namin iniisip na yung pera ay nanakaw. Hindi, mga kababayan, oo, di ba? Yun lang naman po ang hinihintay natin kay Vice Presidente, yung pagpapaliwanag, no? Kasi hindi nagpapaliwanag eh. Laging ang sasabi lang, pinupolitika lang po kami niyan. Merong mga resibo na ipinakita po ang Congress, galing po mismo sa Department of Education, galing po sa Office of the Vice President, mga kababayan, na isinabmit po nila sa COA na napunta po o ibinigay doon sa Congress. O, hindi maipaliwanag lahat yun. Di ba? O, para hindi na namin maisip na yung mga pera na nakaw, ipaliwanag ninyo. Magsalita kayo patungkol dyan. Hindi yung ang isasagot nyo lang sa amin lagi ay pinupolitika. Madadamay talaga kayo dyan. Hindi yung madadamay sila na tungkol do sa issue ng confidential funds. Ha? Pero dahil nga po link sila no, sa mga Duterte, mapag-iisipan din sila na itong mga kumakandidato na ito, style mga Duterte lang din to. Kapag mga may gustong ipasagot sa kanila, iiwasan at hindi sasagutin. Di ba? Tuloy, Jimmy. Dahil sa lahat po ng kandidato, Duterte lamang ang nangangako na hindi namin kayo nanakawan. Kada eleksyon naririnig namin yan sa mga sa mga kumakandidato. Ikaw naman, Jimmy, parang bago naman yung mo, bago naman yung sinasabi mo.
Ay, Diyos ko mga kababayan. Paulit-ulit lang din po, 'no? Wala tayong narinig na plataporma. Hindi lang sila magnanakaw, yun yung sinasabi nila. Pero hangga't po nakadikit yung kanilang mga pangalan, 'no, sa mga Duterte, hindi malayong isipin ng sambayan ng Pilipino na same, same lang po ang gagawin nitong mga 'to.